isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mangakikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Sa ating mga pagsasama-sama, sa sinasabi ni Pablo, ay ang Diyos hindi nagtatangi ng mga tao. Kaya sa atin, hindi rin tayo dapat na magtatangi kay mahirap, kay mayaman, kay anuman po ang lahi. Tayo'y sama-sama na mag-iibigan ng mga magkakapatid. Ito'y palatandaan ng pagiging alagad ni Kristo, pagiging sa Diyos. Napakaganda ng kapatirang ating nasumpungan na nagtutulong-tulong, nagdadamay-damay, nag-iibigan, nagpapaumanhinan, nagpapatawaran. Talagang totoo yan sa aking kalooban. Meron akong kapatirang nasumpungang pagkaganda-ganda. May mga kapatid na umuunawa, nananalangin, tumutuwang, ibinibigay ang sarili para sa kabutihan ng kapwa.
Bati po ng pag-ibig at kapayapaan. Magandang gabi po mga kapatid at salamat na muli sa Panginoon. Minsan pa, meron tayong mabuting pagkakataon. Welcome sa atin po Serbisyong Kapatiran Wednesday Evening Edition. Maraming salamat kay Sis Amy Morales, Sis Julien Francisco, ating MCGI Backup Singers, MCGI Band, and Teatro Cristiano. At syempre, live dito po sa K-Dirac, Orani, Bataan. Tuloy-tuloy ang ating paglilingkuran, mga kapatid. Narito pa rin po ang ating comment section sa ating mcgi.tv at Instagram Live. Ilalagay lang po ang pangalan ng lokal division, ang inyo pong region, ang contact number, at kung ano po ang higit nating maipaglilingkod naman sa inyo. Huwag lang po kalimutan ilagay ang division o region para mas madali po tayong makatugon sa inyong mga idinudulog po naman sa atin. Topic review showing schedules po natin. Tuloy-tuloy pa rin po para po mamayang araw ng Huwebes, April 3 na. Mamayang 12 a.m., 2, 4, 6, 8, 10 a.m. At meron tayong 12, 2 at 4 p.m. via MCGI Online, Instagram, mcgi.tv at MCGI Hub. Samantala, bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo kagad with Redmond Hoxon. Redmond, take it away. Salamat po sa Diyos. Welcome back, Kuya and Ate. Salamat po sa Diyos sa pag-iingat po sa inyo, sa paglalakbay. At napakasaya po namin na nakita po namin kayo muli dito sa ating bansa, sa Pilipinas. At bigyan po natin ng pagkakataon, maka-shoutout naman yung mga nandito. Nagbiyahe pa po yan sila para makita po kayo, Kuya. Sino pong gusto mag-shoutout? Taas po ang kamay! Eto, meron dito. Taga saan? Ito, malayo ito. Sino gusto mag... Ito, hari kay Brad. Saan po? Saan lokal po? Donya. Medyo malayo kayo Sino pa gusto niyong batiin? Binabati po namin ang mga taga-lokal ng Donya po. Salamat po Diyos. Ayun. Oh. Ito, may kumakaway. Papasokin ko na dito. Eto kapatid, taga saan po kayo? Lokal ng Santa Cruz, Lubao, Pampanga! Sino hong gusto niyo batiin? Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid sa Lubao, Pampanga, sa aming diakono, sa aming district servant, at sa inyo, kapatid Daniel. Magandang gabi po sa inyo lahat! Salamat sa Diyos. Dito sa kabila, meron po ba? Eto, halika kapatid. Sige po, taga saan po kayo? Hello po sa inyo mga kapatid. Kami po ay galing pa po sa NCR District 1 ng Metro Manila. Happy SK po mga kapatid! Hello po sa lokal ng Maypaho at Rizal Avenue, pati Mrs. Pina, EDSA. Hello po mga kapatid! Ayun, salamat sa Diyos. Dito sa bandang likod. Eto, sige po, kapatid. Taga saan po kayo? Pangalan niyo po at sinong babatiin? Hello po, ako po si Sis Alicia Daniel Lacson, taga-lokal ng Valdez. Binabati ko po lahat po ng District 3 Pampanga, lokal po ng Valdez, lokal ng Betis, Velasco family, saka po Canlas family. Salamat po sa Diyos. Ayun, dito. Eto, meron pa. Sige po, pangalan niyo po. Ako po si Brad Pablo De Sena. At binabati ko po si Kuya. Welcome back home po. Salamat sa Diyos sa pagliligtas niya sa inyo. Nakabilig po kayo ng ligtas. Mula po sa lokal ng Hermosa, bumabati po kami. Salamat sa Diyos. Ayun, o kayo. Eto, meron pa. Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid. Welcome back po Kuya sa inyo pong sambahayan. Shoutout po sa Batsam TK at sa lahat po ng mga kapatid na nanonood ng nanonood ng SK sa buong mundo. Salamat po sa Diyos. At saka po yung Batsam Jigo. Salamat po sa Diyos. Ayun, wag mo na kayo umalis. Samahan niyo ako. Dito lang kayo. Babati po tayong lahat mga kapatid. Ito po ang sasabihin natin. We love you ate. We love you kuya. We love you all, pag-ibig. We love you ate. We love you kuya. We love you all, pag-ibig. 1, 2, 3. We love you ate. We love you kuya. We love you all, pag-ibig. Back to you kuya.
Maraming salamat po sa inyo lahat mga kapatid at pagbati rin sa inyo lahat ng pag-ibig at kapayapaan. At syempre, bumabati si Brad Sally Tulang kay Sis Miao. Ba, talaga naman ang pagbabalik. Oo. Birthday mo daw eh. Ba, talagang parang marami pa sa lubong ah. Syempre, happy third Sabbath anniversary din po kay kapatid na Eunice Quilon at Sis Lilia Logroño ng lokal ng Doña, malayong lokal ng Doña Orani, Bataan. Happy 26th Sabbath anniversary kay Sister Mars Ramos. At ganoon din happy 29th Sabbath anniversary kay Sis Natalia Neneng Maximo ng Entablado, Cabiao, Nueva Ecija. At pabatiin natin si Brad Josel Malyari. Hello po, Kuya. Welcome back, Kuya. Salamat po sa Diyos. Welcome home sa inyo, Brad Mel, Brad Robert at Brad Marvin ba? Talaga ngayon. Sige, Brad Josel. Binabati ka ng mga taga-Canada at mga taga El Salvador, mga taga Guatemala, at mga taga Texas, at mga taga North America. Pagbati daw sa iyo. Opo, Kuya. Maraming salamat po sa Diyos. At tayo po ay nagpapasalamat talaga sa Panginoon sa series ng mga events na atin pong pinagdaanan, mga kapatid. Sabi ko nga po, nakaka-proud kayo, mga kapatid. Nakaka-proud si Kuya. Higit sa lahat, nakaka-proud ang Diyos ng MCGI! Yung pagliwanag ng ating ilaw, mga kapatid, talaga yung awit natin, di ba? Talagang liliwanag po sa buong mundo eh. At ewan ko, hindi na po kayang i-contain sa kalooban at hindi naman masabi sa salita. Pero alam ko po nararamdaman nating lahat yon. Seeing Kuya, meeting all those congressmen, mga mayors, governors, na ibang lahi sa ibang bansa, hindi natin dating kilala. Ngayon kilala na natin, nakapirmahan ni Kuya, kasi sila nakilala nila tayo sa mabubuting gawa. Wala naman po tayo namalita ba tayo? Hindi. Nabalitaan nila kung ano ginagawa natin. And that is part of history already, mga kapatid, sa atin pong pagsasama-sama. Kami po, Kuya, ngayon ay nandito po sa Kalumpang, Marikina. At kami nakisingit lang. Umaamot lang po kami ng mga minuto para naman ang kagalakan dito sa lokal na ito ay may parating din sa inyo, Kuya, at sa ating mga kapatid sa buong mundo. Nandito po muna si kapatid na Mel. Salamat po sa Diyos ng marami. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan, Kuya. Ganon din po kay ate. At sa lahat ng mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo, Kuya, nandito po kami sa isa sa mga lokal po natin sa Marikina City. Ito po ang lokal ng Kalumpang sa Marikina. Salamat po sa Diyos ng marami. Nakikisaya po kami sa ating SK ngayong pong gabi. At naririto po, Kuya, si kapatid na Robert. Opo, Kuya, pagbati po sa inyo at sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo, kila Ate Arlene, at sa lahat po ng kasama po dyan sa KD Rock. Magandang SK, at ito po ay aming kinagagalak po na makasama rin po natin dito ang ating mga kapatid sa Kalumpang, Marikina. Salamat po sa Diyos at ito po ay isang pagkakataon na nakasama po namin sila, at ito po, mga kapatid na Daniel, ay isang bagay na ipinagpapasalamat namin sa Diyos. Rodmel? Opo, at narito din po ang isa sa mga kasama po namin dito po sa distrito po ng Marikina at Pasig, Kuya, si kapatid na Marvin Go. Kapatid na Marvin. Hello po, Kuya. Welcome back po. Hindi po ako nahilo. Dito po ako. Kasi po nung kasama ko po si Kuya kasi sumasama po ako sa Taga-Akay. Paglabas po namin ng eroplano po, nagsusuka po ako. Kaya po inaakay niya po ako sa labas. Ganun po. Pero sa pakikipagkapatiran po, regardless kung saan pong lugar, nandun po siya nanggaling sa aming lugar. Ngayon po, bumalik po dito. Patuloy po ang pakikipagkapatiran at nandito po kami, sabi nga po ni Kuya, paano po kaming mas makakapaglingkod sa inyo, mga kapatid. Kaya
Hindi man po niya mapuntahan lahat, pero binibili niya po sa amin yon. Kaya nandito po kami mga kapatid para makipagkapatiran sa inyo at kung saan pa po kami makakapaglingkod mga kapatid. Muli, salamat po sa Diyos. Narito po ang ating isang kasama rin po, si Brad Arnold Valencia. Magandang gabi po Kuya at kay Ate Arlene. Mula po dito po sa lokal ng Kalumpang. Kami po ay bumabati po ng pag-ibig sa inyo mga kapatid. At salamat po sa Diyos at sa pagkakataon pong ito ay nabisita po kami dito ng ating po mga KNP at AP. Salamat po sa Diyos, Kuya. Maraming salamat po sa Diyos at meron pong sabayang pagbati ang mga Kalumpang. Taga-Kalumpang. Take two. Mga taga-Kalumpang, Marikina. O, pwede na tayo? Parang hindi pa eh. Wala eh. O, asan? Wala kaya? Wala eh. Ayun. Yan, ready na, ready. O, sige. Mga kapatid, kuya, nandito po ang mga kapatid natin mula sa Kalumpang, Marikina. After 3, 1, 2, 3. Salamat po sa Diyos, kuya. Hingi lang po kami ng souvenir photo. Sige po mga kapatid, ready tayo. 1, 2, 3. Salamat mga kapatid. At mapapansin na ninyo ngayon yan dahil nakalagpas na po tayo ng ating first quarter. Awa ng Diyos. Kaya ngayon ay official na po in place ang ating mga kasama na nangunguna sa iba't ibang rehiyon, sa iba't ibang distrito, kagaya po dyan ngayon sa Metro Manila, ang National Capital Region po, ay meron tayong ating pagkakahati-hati na ginawa, kapatid na Josel, 6 na distrito. Ayan, Bro Josel, sige, pakibanggit mo nga. Opo, kuya. Kami po, ang amin po, District 3 po yun eh. At yan po ay Marikina at Pasig. Gano'n nga ba ang District 1, boss? District 5 tayo. 5 ba? Jet lag ba to? Senior moment. Ang tanda ko talaga, District 3. Sige, 5 daw po pala kami, kuya. Ito pong Marikina and Pasig. Ang District 1. Hindi ko sa ulado. Ang District 1, kapatid na Josel, ang nasasakop niyan ay yan yung pinaka-North District natin. Ito po ay batay doon sa ating ginawang paghahati-hati mismo. Hindi natin sundin yung hati-hati ng gobyerno. Pero ito po yung sa atin. Ang North District po natin ay kinapapalooban ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Yan. Samantalang ang South District natin ay kinapapalooban ng Muntinlupa, Las Piñas, Parañaque, Taguig at Pateros. Ang Business District po, ito ay isa ngayong ginawa nating distrito, yung District 3 natin ay ang Business District. Yan po ang Makati at Pasay. Samantalang ang District 4 o ang West District naman po ngayon ay kinapapalooban lang ng 2 din lugar, Maynila
at San Juan. Ang East District naman po ay kinapapalooban ng ito yung District 5. Yan, kung saan ngayon naroon si kapatid na Josel, si kapatid na Mel, ang Marikina at kasama po dyan sa East District o District 5 ang Pasig. So dalawa, kaya makikita niyo po sila dyan dahil sila po ngayon ang naka-assign sa National Capital Region District 5, sila Brad Mel at si Brad Josel. At yan, si Brad Marvin at si Brad Robert sa Marikina at Pasig. Sakop po nila ngayon yan. At ganun din, ang Central District naman po o ang District 6 ay kinapapalooban naman ng Quezon City at Mandaluyong. So ngayon po, official na sila na nagpa-function at tuloy-tuloy po yan. Kasama din yung atin pong mga iba't ibang mga regions sa ating bansa. From regions 1 to region 1 to 12, no? Tama ba? O 13. Tama, 12. Ang Region 1 and 2, ayan po ay nakapaloob po dyan ang National o NCR Central. At ang Region 1 and 2 ay sakop ni Brad Bobby at ni Brad Don Kapulong. Region 3 and 4, yan po ang NCR at South, kasama din kay Brad Efren at kay Brad Resty. Sa Region 5 and 6, sa NCR East, kasama po yan. Nandiyan po si Brad Josel at si Brad Mel. Ang Region 7 and 8, NCR North, kasama po ay makikita nyo dyan si Brad Rodel at si Brad Sani. Sa Region 9 and 10 at kasama ang NCR West, si Brad Danny at si Brad Jerry. Sa Region 11 and 12, ang NCR Business District po at kasama po yan. Sa lugar naman kung saan makikita nyo naman po dyan yung si Brad Fred at si Brad Tony. Tuloy-tuloy po ngayon yung ating isinasagawa na pagbibigay o pagpapaigting ng atin pong sama-samang pagtutulong-tulong para masigit nating maabot ang ating mga kapatid sa iba't ibang panig po ng atin pong bansa. At syempre, nandyan po ang ating foreign ministry para naman po doon sa iba't ibang mga lugar, labas ng Pilipinas, kung saan ay patuloy din po naman tayo na nagsisikap na tuloy-tuloy nating ma-monitor at maalalayan at atin po namang mapagigting ang atin pong pagtitingi ng mga magkakapatid maging sa iba't ibang bahagi po ng ating pong mundong ginagalawan. Mamaya po abangan natin ang Kristiyano drama. Meron tayo ng kwento po ng isang babae na nawalan ng trabaho. Yan po ang handog ng Davao production team na pinamagatang lahat. Samantala, bago topic trivia, Nabigyang diin na sa atin ni Kuya ang mga sinabi ng kapatid na Eli noon. Ano ba ang inililimos ng mga eskriba at ng mga fariseo? Di ba inililimos nila yung ikapu? Yun palang ikapu, ang sabi pa ni kapatid na Eli, hindi galing sa kalooban. Umangkor ulit si Kuya. Anya, para ka malinis, kailangan may takot ka sa Diyos. Ano yung takot sa Diyos? Pagsunod sa utos. Ano ang sinusunod ng mga eskriba at ng mga fariseo? Yun yung ikapo, na binabanggit dito na ang sabi ay hindi galing sa loob. Bakit hindi galing sa loob? Kasi iniutos lang iyon sa kanila. Idinikta lang. Hindi yun yung galing sa loob. Dahil yun ay sinabi sa kanila. Yan ang mga mahalagang detalye na hinimay at inilatag ni Kuya at dapat nating tandaan para tayo makasunod sa mga karugtong pa na mga hinihimay niya. At ang bilin niya, huwag tayong aalis doon sa prinsipyo na ang takot sa Diyos ay pagsunod sa utos, na malilinis ka sa pamamagitan ng salita ng Diyos.
yung utos ng Diyos, makapaglilinis yon. Ang mga Eskriba at mga Fariseo, sumusunod sa utos. Anong utos ang sinusunod nila? Nag-iikapo sila. Nasabi nga ng kapatid na Eli, hindi galing sa loob, kundi galing sa labas. Kasi idinikta. Binigyang diin ni Kuya, ano yung utos na nasunod nila? Yung ikapo, dahil yon ang utos sa panahon nila. Pero pinapansin ni Kuya na may ini-introduce ang Panginoong Hesukristo. Diyan naman tayo inililid ni Kuya Daniel. Kasi dapat nating maintindihan na yung pagkatakot sa Diyos, pagsunod sa utos. At yung pagkatakot sa Diyos ay nakapaglilinis. Sa makatwid, yung pagsunod sa utos, nakapaglilinis yon. Ngayon, para ka naman malinis sa lahat ng mga bagay, ang dapat na ilimos mo yung mga bagay na nasa kalooban. At yung mga bagay na nasa kalooban, maililimos mo yon kung ikaw ay mayroong tinutupad. Na ang tutuparin mo yung mahalagang bagay na dapat mong tuparin, na hindi mo magagawa kung ang susundin mong utos ay yung pagbibigay ng ikapu. Dahil pagdating ni Kristo, meron na siyang ini-introduce na hindi niya dinidiretso sa mga Eskriba at mga Fariseo. Sumusunod kayo sa utos na yan ng ikapu. Sa akin, ayaw niyo sumunod. Ang pinanggalingan noong sa labas at saka sa loob ay iisa lang naman. Sa 11:40 ng Lucas ang sabi, "Kayong mga haling, hindi baga ang gumawa ng dakong labas ay siya ring gumawa ng dakong loob?" Para lang ganito. Kanino ba galing yan? Di ba 10 utos ng Diyos? Kanino galing yan? Sa Diyos. Itong daladala ko, hindi ba daladala ko sa Diyos? Gusto niyong sundin niyang sabi niyo sa Diyos. Eto nga ako Nag-i-introduce na nga ako sa inyo Kaya lang, hindi niya yan pwedeng basta diretsahin. Dahil hinuhuli nga siya nitong mga Eskriba at mga Fariseo. Kaya ang sinasabi niya, "Kayong mga haling, di baga ang gumawa ng dakong labas ay siya ring gumawa ng dakong loob? Ano dapat niyong gawin? Ilimos ninyo ang mga bagay na nasa kalooban. At narito, ang lahat ng mga bagay ay malilinis sa inyo." Kasi gusto niyong magsaksak dyan sa pag-iikapo. Nag-i-introduce na nga ako Ano ba ang ini-introduce niya? Ang ini-introduce niya, 9:7 ng 2 Korinto. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang kalooban o puso. Yung nasa loob, huwag mabigat sa loob. Malinaw kung gayon, sa loob nga nang gagaling. Yan ang sinasabi sa 11:41 ng Lucas. Ilimos ninyo ang mga bagay na nasa kalooban. Hindi na nga ikapu kung gayon. Bakit? Ito na si Kristo. Ang ini-introduce na ni Kristo ay ito na ngang bagay na nasa kalooban. Hindi yaang sa labas. Na nagbibigay ka nga ng ikapu, akala mo ay ikaw ay sumusunod doon sa utos, pero ang utos na sinusunod mo, yaang hindi mo ikalilinis. Ang ikalilinis ninyo ay itong daladala ko. Dahil ito na nga si Kristo. Ang sabi ng Biblia, nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Kaya may ini-introduce ng bago. Ano ang ini-introduce niya dito? Ang ini-introduce niya, hindi na nga ang pag-iikapu. Ang ini-introduce niya na ibigay ninyo ang mga bagay na nasa kalooban. At narito, ang lahat ng mga bagay ay malilinis sa inyo. Ano makapaglilinis sa inyo? Yung daladala na ni Kristo na nanditong ini-introduce niya ngayon. Yan ang makapaglilinis sa inyo. Hindi na yung kautusan ni Moises na pinagsasaksakan noong mga Eskriba at ng mga Pariseo.
Ano ang katunayan ng mga bagay na yan? Pinuntahan ni Kuya ang pinanggalingan nito at bumasa tayo sa talatang 39. At sinabi sa kanya ng Panginoon, "Gayon nga kayong mga Fariseo, na nililinis ninyo ang dakong labas ng saro at ng pinggan. Datapot ang loob ninyo'y puno ng panglulupig at kasamaan. Kayong mga haling, di baga ang gumawa ng dakong labas ay siya ring gumawa ng dakong loob? Datapwat." Ito na yung kanyang sinasabi. Ilimos ninyo. Ini-introduce niya na ito. Datapwat ilimos ninyo ang mga bagay na nasa kalooban. At narito, ang lahat ng mga bagay ay malilinis sa inyo. Datapwat sa aba ninyong mga Fariseo, sapagkat nagbibigay kayo ng ikapu ng yerbabuena at ng ruda at ng bawat gugulayin, at pinababayaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos na siyang itinuturo ko. Datapwat dapat ngang gawin ninyo ang mga ito, dahil eto ako, ang nagtuturo ng katarungan at pag-ibig ng Diyos, at huwag pabayaan na di ginagawa ang mga yaon sa aba ninyong mga Fariseo, sapagkat inyong iniibig ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga at ang mga pagpupugay sa mga pamilihan. Sa aba ninyo, sapagkat kayo'y tulad sa mga libingang hindi nakikita at di nalalaman ng mga taong nagsisilakad sa ibabaw nila. At pagsagot ng isa sa mga tagapagtanggol ng kautusan, ano ipinagtatanggol nito? Ang kautusan. Aling kautusan? Kautusan ni Moises. Ano ngayon ang sagot ng tagapagtanggol ng kautusan? Ang sabi sa kanya, "Guro, sa pagsasabi mo nito, pati kami ay iyong pinupulaan." Kasi tagapagtanggol siya ng kautusan. Sila yung advocate noon. Ayaw nila nakilalanin si Kristo. At sumasaksak sila sa pagtatanggol nila doon sa kautusan. Kaya sila nasaktan. "Pati kami, pinupulaan mo niyan." At sinabi niya, "Ito na ngayon, sa aba rin naman ninyong mga tagapagtanggol ng kautusan." Bakit? Pinapapasan ninyo sa mga tao yung mga pasang mahirap dalhin, at hindi man lamang ninyo hinihipo ng isa sa inyong mga daliri ang mga pasan. Sa aba ninyo, sapagkat inyong itinatayo ang mga libingan ng mga propeta, at ang mga yaoy pinatay ng inyong mga magulang. Kayo nga'y mga saksi at nagsisisang ayon sa mga gawa ng inyong mga magulang, sapagkat pinatay ng mga ito ang mga yaon, at itinatayo ninyo ang kanilang mga libingan. Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Diyos. Yung karunungan ng Diyos na ang nagsasabi dito. Ang ibig sabihin, ang dapat ay makita natin ang maraming detalye ng karunungan na ating mapapakinabangan sa ating mga kaligtasan. At yan naman ang ating susundan sa mga paghihimay pa ni Kuya sa ating mga kasunod pa na mga topic trivia. Samantala mga kapatid, narito naman po ang mga nangyari kaninang hapon sa atin pong Serbisyong Kapatiran Afternoon Edition. Ito ang balita sa SK Afternoon Edition. Sumaklolo sa Pulilan, Bulacan ang MCGI Riders. Nakausap ni Kuya Daniel si Sis Lourdes Robles na may stage 2 breast cancer. Natapos na ni Sis Lourdes ang kanyang chemotherapy session pero tuloy-tuloy pa rin ang kanyang gamutan. Binigyan natin siya ng kanyang mga kailangan at tulong para sa kanyang buwan ng maintenance. Isang medical mission rin ang isinagawa sa Plaridel, Bulacan. Naroroon ng UNTV Mobile Dental and Optical Clinic at ang ating mga doktor. Patuloy rin sa pag-ikot ang ilan pa sa ating MCGI Mobile Clinic. Nasa lokal ng Igig, Cagayan ang Unit Number 1, 95 sa dental at 328 naman ang nagpa-check ng kanilang mga mata. Bumibiyahe naman patungong Aroroy, Masbate ang Unit Number 2.
habang nakahimpil naman sa lokal ng Escalante sa Negros Occidental ang Unit Number 3. 65 ang nagpatingin ng ngipin at 153 naman sa optical services. Samantala, hinarana naman ng ating mga kapatid sa Tarlac si kapatid na Domingo de la Cruz. Maraming karamdaman si kapatid na Domingo at nangangailangan ng gamutan. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Salamat sa Diyos at ito ang balita. Handa na ba kayo mga kapatid ngayong gabi? Ito po ang ating initial na pagtatanghal ng ating tanghalan ng kapatiran na gagawin na natin mula sa araw na ito ng live. Yan. Kaya po every Wednesday, tama ba Brad Mon? Saan ba si Brad Mon? Every Wednesday, ay live po naman ang ating tanghalan ng kapatiran. So mapapakinggan na ninyo ang mga kalahok natin na talaga pong live na silang inyong mapapanood na mag-perform. Kaya narito na po, welcome sa ating panibago pong season, ang ating tanghalan ng kapatiran, Season 25 Teens Edition. Siyempre po, tuloy ang atin po namang participation ng mga nanonood sa atin ng live sa Instagram at mcgi.tv. Maaari po kayong bumoto sa ating tanghalan ng kapatiran. Ilalagay lamang po sa ating comment section ang TNK at ang number ng kalahok na inyong mapipili. Dalawa po ang ating kalahok ngayong gabi. Kung TNK1 or TNK2, ilalagay lang po natin yan sa ating comment section. Paalala lang po, isang beses lang po tayong boboto, isa lang din ang ating iboboto. At mamaya pa po, ang pagpapasimula ng ating botohan pagkatapos nating mapakinggan ang atin pong dalawang kalahok na mag-perform. Hintayin po ang ating announcement para wag po mawala ng bisa ang inyong mga boto. At narito na ang mga magtatanghal para sa ating tanghalan ng kapatiran ngayong gabi. Napili ko po ang awit na ito dahil po sa mga kalungkutan na ating pong nararamdaman na tila nakakaramdam na po tayo ng pagod at napanghihinaan na po tayo ng kalooban. Ang awit po na ito ay nagpapaalala po sa atin na tayo po ay may pag-asa na pinanghahawakan dahil po sa pag-ibig at awa po ng Diyos na walang hanggan. Ihahandog ko po ang awit na ito upang maging paalala po sa ating lahat na tayo po ay may pag-asa sa pamamagitan po ng pag-ibig at awa niya. Salamat po sa Diyos! Para sa kanyang rendisyon ng awiting, May Awa ang Diyos. Narito si Sister Amy Morales.
My name is Julian Francisco from Local of Maypaco, District 1, NCR, and I chose this song because I want to thank God for always loving me, and I want to dedicate the story of my life in serving Him until eternity. Thanks be to God. Para sa kanyang rendesyon ng awiting, Story of My Life, narito si Sister Julian Francisco. I can feel your love in every beat of my heart. I have seen your ways and how you guided my path. My memories cannot remember how many times I made you suffer, but you have left me never. I know you're always there. From now on till the last breath of my life, all I want is be with you and never leave your side. No matter how it will be written, no matter how it will be done, I trust my faith upon you. Give me the story of my life. In all my battles, you shielded me with your arms. And when I shiver, you have warmed me with your hands. I felt the strength inside my being. You lifted me when I was falling. You have made me what I am. I owe you everything. From now on to the last breath of my life, all I want is be with you and never leave your side. No matter how it will be written, no matter how it will be done, I trust my faith upon you. Give me the story of my life. From now until the last breath of my life, all I want is be with you and never leave your side. No matter how it will be written, no matter how it will be done, I trust my faith upon you. Give me the story of my life.
There you have it, ang ating pong dalawang kalahokang gabi, mga kapatid ng ating TNK1, Sister Amy Morales. Yan, palakpakan natin sila. Live naman sila nandito ngayon. Ating TNK2, Sister Julian Francisco. Yan. Voting starts now. Pwede na po kayong mag-cast ng inyong mga boto. Ilagay lamang po sa atin pong comment section ang TNK1 or TNK2. Sister Amy ng lokal ng Angeles, Pampanga. 14 years old, Maya Pabengi. Sister Amy. O sige, pota tingkang kay mensay kingge katamong kapatad. Kapampangan ka? Tagalog po. Ay, Tagalog. Sorry naman, oo. Nangangapampangan ako kasi taga-ang LS ka Oo. Kaya, Tagalog daw siya. Sige kapatid, baka meron ka mensahe sa ating mga kapatid. Nasa iyo ang pagkakataon. Ayan, salamat po sa Diyos mga kapatid sa pagkakataon po na to. Siyempre po, salamat po sa Diyos sa mga taga-Angeles, Pampanga po na sumuporta po sa akin. Pati na din po sa family ko. Ayan, salamat po sa Diyos. Tsaka din po sa mga kaibigan ko ng mga kabataan po. Tsaka po sa mga magulang ko. Nanonood po ngayon. Yan po mga kapatid, mahal na mahal ko po kayong lahat. Salamat po sa Diyos. Ayan, sige. Baka meron kang gustong batiin. Bati ka na, kapatid. Ayan, binabati ko po sila mama tsaka papa ko po, tsaka po yung lola ko, pati po yung tito ko, tsaka po yung pinsan ko, tsaka po yung mga kabataan po sa lokal po ng Angeles, yung mga TK po and mga choir sa Angeles, Pampanga. Ayan po, pinabati ko po mga taga-Angeles City, Sapang Bato, Santa Cruz, taga-lokal po ng Pandan, tsaka taga-lokal po ng Kangatpa. Ayan po. Salamat po sa Diyos mga kapatid. Pinabati ko po kayong lahat. Salamat po sa Diyos. Salamat po. Ayan, saglit lang Si Sister Julian naman. Tama ba? Julian po. Julian. Yan. Yes po. Julian. Bakit Julian pangalan mo? Kasi po yung dad ko po is mahilig po siya dati sa mga Chinese drama po. Yung meaning po ng Julian is sacrifice for love po. Julian. Sige. Okay. 18 years old po siya mula naman sa lokal ng Maypaho, Caloocan. Marami ding mga taga-Caloocan ba dyan? Sige kapatid, baka mayroon kang mensahe sa ating mga kapatid na sa iyong pagkakataon. Hello po. Magandang gabi po mga kapatid. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon po na makapaghandog po ng awit po. Live po, unang batch po. Hindi ko po alam kung nang sabi ko, nakabahan po ako. Ang mensahe ko lang po sa mga kapatid po, yung magpatuloy po tayo sa pagliwanag po, na sa gitna po tayo ng mga marami pong kadiliman, marami pong mga nangyayari masasama. Magpatuloy lang po tayo sa paggawa ng mabuti at magpatuloy po tayo sa pagkatakot po sa Diyos, sa pagsunod sa Kanyang utos po na galing po sa kaloob po natin at masaya po. Salamat po sa Diyos mga kapatid. Yan. Thank you so much. At sige po, baka may pagbati ka naman, kapatid. Bati na. Salamat po sa Diyos, Kuya. Binabati ko po yung mga lokal lang Maypaho po. Yung lokal lang Pandi po, nandito po si Kuya Jassy po. Si Sis Ella de la Cruz po, binabati ko po. Yung de la Cruz family po. Binabati ko po yung MCGI SO po at ang MCGI band po. Salamat po sa Diyos. Binabati ko rin po yung papa ko po, tsaka yung kapatid ko po, Sis Yunhei Francisco, tsaka Sis Reggie Francisco, na nasa bahay po, na nanood ngayon. Binabati ko po si Brad Tolitz Mendiola po na nagpahiram po sa amin ng sasakyan po. Ang Mendiola family po. At ang Youthly Harmonies po, sila Brad James, Sis Lay, Sis Kim, si Brad Migs po, tsaka si Ate Kim po. Salamat po sa Diyos! Maraming salamat po. At sige, ako'y makikipicture muna sa inyong dalawa. Yan. Pa-picture lang po, Halika kayo dito. Yan. Ready tayo? 1, 2, 3. Yan. Thank you po. Thank you. At good luck sa inyong dalawa, Ayan.
14 years old, and 18 years old. Good luck. Salamat po. Thank you for joining. Narito ating po mga inampalan, Brad Bobby De Los Santos. Magandang gabi. Opo, Kuya, magandang gabi po at salamat po ng marami sa Diyos sa pagkakataong pinagkaloob sa atin na tayo po ngayon ay sa ating TNK, sa bagong studio, sa ating KD Rock Auditorium, Kuya. Talagang salamat po sa Diyos, sa lahat ng mga kapatid na palagi ang po sumusubaybay sa atin at lalo tigit po sa ating live na audience. Iba talaga yung live, Kuya eh. Nakita natin yung performance ng ating mga kapatid na talagang kitang-kita kagad ang reaction ng mga kapatid pagka nagustuhan nila eh. Kaya sana po, bumoto tayo lahat, mga kapatid, ano? At nagpapasalamat po tayo sa Diyos, mga kapatid, at nakabalik ng maluwalhati si Kuya at si Ate. Salamat po sa Diyos sa kanyang pag-iingat. At sa dalawa nating nagtanghal, mga kapatid, talagang wala tayong tulak. Ano ba? Talagang pareho eh, no? Talagang masabi nating neck and neck. Pareho silang nakapag-deliver ng kanilang mga pyesa na masabi nating nabigyan nila ng panibagong flavor, yung awit ng ating mga kapatid na na-compose ni Kuya. At siguro po, kayo mga kapatid, tulungan nyo kami dahil mahirap pumili. At sino man po ang palarin, ay congratulations po sa susunod na level na ng ating programa. At sa hindi naman, tuloy-tuloy tayo sa pag-awit, mga kapatid. Congratulations po sa inyong dalawa. Salamat po ng marami sa Diyos, Kuya. Maraming salamat, Brad Bobby De Los Santos. Si Brad Anton Estrella naman po. Brad Anton, magandang gabi. Magandang gabi po, Kuya. At magandang gabi po sa lahat po ng ating mga kapatid na nandyan po ngayon live sa KD Rock. Sa absensya na po, hindi po ako agad nakarating. Loobin po ng Diyos sa ibang pagkakataon ay kasama po kayo ng live. Iba po kasi talaga pag live mga performance, sabi nga nila magkakaalaman talaga ng galing. At ito nga po, nabungaran tayo sa ating bagong-bagong setup ngayon ng dalawang kasama po natin ngayon sa TNK na pambatiblitid ang kanilang performance. Talaga naman pong nakaka-amaze pakinggan. Kaya tama po, sabi nga ni Kuya Bob, neck and neck at medyo mahirap pong mamili. Kaya tulungan niyo po kami mga kapatid, boto po kayo sa inyong pong napupusuan kung sino man po ang sa tingin ninyo ay sabi nga nila, bet ninyo. But just the same, congratulations po sa ating pong dalawang kasama ngayon dito sa TNK at nai-perform po nila ng talagang napakaganda kasi mahirap po pag live dahil walang take two, walang cut, walang kung ano yung performance, yun na yun. Hindi pwedeng irritate at hindi pwedeng gamutin o ayusin yung performance dahil as is siya. Kaya congratulations po. Napakagaling po nitong dalawa po nating kapatid. And sino man po ang papalarin makapasok, congratulations. Yun lamang po, Kuya. Salamat po sa Diyos and welcome back po. Salamat po sa Diyos sa pag-iingat po sa inyong sambahay at sa inyo. Maraming salamat, Brad Anton Estrella. Yan. At narito naman po si Sis Rain Viray. Magandang gabi po sa ating pong lahat. Sa iyo po, Kuya. Congratulations. Welcome back po, Kuya. Welcome back po, Kuya, sa inyo ni Ate ng buong sambahayan sa ating pong dito po sa Pilipinas. Salamat po sa Diyos sa pag-iingat po sa inyo. At sa ating pong mga performers sa gabing ito, salamat po sa Diyos sa kanila pong pagtatanghal. Nakita po natin ang kanila pong energy dahil sila po ay nasa teen. Tayo po ay nasa teen category at talaga pong nahihirapan po kami dahil talaga pong magagaling sila kung po pwede lang po na tayo po, pero kung ano man po ang kalooban ng Diyos, sino man po ang palarin, salamat po sa Diyos at kagaya po ng atin pong hiling, sana po ay magpatuloy po ang bawat isa sa atin sa anuman pong pwede nating maibahagi sa gawain. Salamat po sa Diyos, Kuya. Maraming salamat, Sis Rain Viray.
Congratulations din sa'yo. Oo. Medyo... Dito po kasi... Si Rain po kasi kasama dito sa nagpintura sa events hall. Eh. Kaya medyo nahihilo pa siya. Pero habang tayo po ay nag-aabang pa rin ng atin po namang resulta ngayong gabi sa ating tanghalan ng kapatiran, sama-sama po natin namang panoorin at bigyang daan ang atin pong Kristiyano drama pinamagatang Lahat. Ay, paano nangyari to? Akala ko okay ang lahat. O at least, yun ang akala ko. Ay, hindi ko na alam kung anong gagawin. Pakiramdam ko na wala na ang lahat. Hindi. Kaya natin ito. Makakahanap ako ng bagong trabaho. Hello? Good afternoon. Is this Miss Roxanne? Yes po. Well, Miss Roxanne, this is from the company you have interviewed last time, and we made a call to personally let you know that we've decided to move forward with another candidate. We appreciate the time you invested in interviewing with us. Thank you so much, Miss Roxanne, and have a good day. Thank you. Walang tumatanggap sa akin. Paano na to? Ba't parang lahat ng bagay ay salungat sa mga gusto ko? Roxanne? Mukhang malungkot ka. Ano nangyari, Iya? Hindi ko po maintindihan, Tita Jobel. Sinubukan ko naman lahat matapos matanggal sa trabaho pero ganun pa rin. Alam kong mahirap. Pero ika nga nila, when life closes one door, another one opens. Laging may dahilan ng lahat at mas madalas, may mas maganda at mas tamang daan na nag-aantay para sa'yo, Roxanne. Pero paano po yun, Tita Jobel? Paano pag walang dumating? Merong darating, Roxanne. Maniwala ka lang. Di ba nga laging sabi sa'yo ng mama mo? May awa ang Diyos. Tama. Laging may plano, Diyos para sa'yo. Kahit hindi mo pa ito nakikita ngayon.
Sakto ang tamis ng mangga at mixture nito sa chocolate at yogurt. Nice! Sayang nga lang, di ko to na-present nung last work project. Pero, what if? Tita Jubel, here's your delivery. Wow, naku. Takam na ako dito, Iha. Salamat sa Diyos. I'm pretty sure proud na proud ang mama mo sa'yo ngayon. Ay, hindi ko po maisip, tita, kung paano ako nakarating dito. Pero sobrang saya ko po, tita. Hindi man naging madali. Yung pagkawala ko sa trabaho, yung mga failures ko, ay hindi po naging reason kung paano ako nakarating dito. Sabi ko naman sa'yo, Roxanne, di ba? Ang lahat ng bagay ay may dahilan at nagkakalakip. Tingnan mo ngayon, mas maganda yung kinalalagyan mo ngayon. At kailangan mo lang magpatuloy at tumiwala sa magagawa ng Diyos. Opo, salamat po sa Diyos. Excuse me, are you Miss Roxanne from Roxy Bakes? Yes po, bakit po? I knew it. Hi, Miss Roxanne. By the way, I'm the owner of this cafe. And I just wanted to say na ang sarap talaga ng desserts mo. And I've been a follower. I've been one of your follower ever since na nag-order ako sa'yo. Ganun po ba? Salamat po sa Diyos. Yes, actually, our cafe will be on Food Bazaar soon. And naghahanap po kami ng potential patissier to be our business partner. If you'd like, we would love for you to showcase your desserts there. Hindi ko man agad naintindihan. Pero ngayon, malinaw na ang lahat ng pinagdaanan ko ay may dahilan. Lahat pala ng ito ay nagkakalakip-lakip para sa akin. Tulad ngayon, nang dahil rito, mas nagkaroon ako ng pagkakataong gumawa ng mabuti. Yan po mga kapatid at ang ating namang mga kapatid ang ating aanyayahan dito sa live audience natin. Dito natin kukunin po ang mananalo para sa ating Kristiyano drama. Lagyan nyo lang po, bibigay nyo lang po kung ano ang sitas na inyong napipili na ilapat sa inyong istoryang napanood. At kung kayo po ay makakapareho ng gagamitin ng Kristiyano Drama Production Team na ipinalabas natin ngayon. Ang gagamitin nilang sitas ay kapareho ng inyong ibibigay. Meron kayong kaunting pakonsuelo. May pang kape na kayo. 1,000 piso. Yan. Di ba? Meron na kayong pang merienda mamaya pagkatapos. Inaanyayahan naman po natin ang ating pong mga kapatid sa linggo, April 6, 1:00 po ng hapon
sa ating Kristiyano Drama Film Showing sa LVCC Auditorium sa Apanit, Pampanga. Mapapanood po ang film mula sa Cavite Production Team na pinamagatang Dahil sa Pag-ibig. Yan. Libre lang po yan, kaya pwede kayong manood mga kapatid, alauna ng hapon. Yung mga malapit sa area o kaya yung mga pumupunta dun sa area, kung gusto niyo makapanood, yan po ay isang pelikula na naglalaman ng mga aral at mga paalaala na mula po rin naman sa mga katwiran na atin pong pinag-aaralan. Samantala, ating bigyang daan ang kasaysayan ng pananampalataya ni kapatid na Ezralita Carpio ng lokal ng Alcosais, Dubai, UAE sa atin pong Story of My Faith. Taong 1998 at 1999 naanib po yung mga magulang ko at ipinanganak po ko 2001. So, ito na po yung relihiyon na kinamulatan ko. Noong bata po kami, mga KNC po, lagi po kaming sumasama sa lokal na parang yun po yung nilulook forward po namin nung bata kami. Yung makasama po namin yung mga kapwa namin KNC, makalaro po kami, tapos yung mga KNC presentation po, taong 2010, na-bankrupt po yung negosyo namin. So, parang ito po yung isa sa mga biggest turning point po kasi at that time, nung nalugi po yung negosyo namin, madami pong naghahabol na maniningil po. Hanggang sa murang edad po, kinailangan po namin maghanap buhay. Ganon po yung naging buhay namin. Para po makabangon kami sa sitwasyon na yun, nag-abroad po yung dalawang ate ko dito sa Dubai. Unti-unti po nakabangon kami kahit papano hanggang sa nag-high school po ako taong 2017. Kinausap po ko ni Mama na, Ezra, anak, makinig ka na kaya ng doktrina. sige po, Ma. Salamat sa Diyos. Ako po sa loob-loob ko. Ito naman po yung relihiyon na kinamulatan ko. So ako, wala naman po akong tutol dun. Umatad po ako ng doktrina. Naanib po ako noong taong 2017, May 17, 2017. Noong January 2020, dun ko po unang na-experience magkaroon ng rectal bleeding po. Hanggang sa inabot ko po na hindi na po ako makabangon. Para po siyang dysmenorrhea na hinahati po yung katawan mo na sobrang sakit, hindi ka na po makabangon. Hanggang sa nung lumabas po yung result ng biopsy, cancer po. Colon cancer. Based on the results of your biopsy, you have adenocarcinoma in your colon. You have cancer, Ezra. Yung ate ko po na nandito sa Dubai, plano nyo na po sana mag-for good. Pero dahil nagkasakit po ako, napilitan po siya mag-renew ng contract. Loob ko po, pinagpapasa Diyos ko na lang po. Kasi sabi nga po, yung maya nga hindi mahuhulog kung walang pahintulot ng Diyos. Tapos yung mga aral po na ang Kristiyano hindi nababalisa. Yung mga panahon po na yun na yung mga nakakakita po sa akin na, Uy! Kumusta ka? Okay lang naman. Sakit ka daw. Oo, may cancer ako sa colon. Bakit nagagawa mo pa rin ngumiti? Cancer na yung sakit mo. May awa ang Diyos. Siya nang bahala sa akin. December 1, 2020, inadmit na po ako sa St. Paul Hospital. Hanggang sa bago po ako isalang sa operation room, niyakap ko po yung mama ko. Ma?
natatakot ako. Hindi pa po pala ako handang mamatay. Marami pa po akong hindi nagagawa. Marami pa po akong pagkukulang sa inyo. Ezra, anak. Magtiwala tayo sa Diyos. Kung anong kalooban niya, magpasakop tayo doon. Malalampasan din natin ang lahat ng ito. May awa ang Diyos. So, nung inoperahan po ako, matapos po na matanggal yung part ng intestine ko na may cancer, may nakita pa po silang mga bukol sa ovaries ko. Kausap po namin yung doktor. Sabi niya, May isa lang sa mga bukol ang mag-positive after biopsy. Kailangan mo mag-undergo ng radiation or chemotherapy. bawat tulong po, sa 16 po na bukol, lahat po yung negative sa cancer. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa patuloy niya pong pag-iingat. Sa kabila po ng maraming pagkukulang, pag magsisikap ka po pala, parang Diyos na po yung gagawa ng paraan. Unti-unti niya pong isasaayos lahat. Sabi nung ate ko, B, te, plano kasi namin na papuntahin na lang dito si 3D. Baka gusto mo ikaw na lang ang sumama sa kanya papunta dito sa Dubai. sige te, walang problema. So, alam ko rin po yung dalahin ng ate ko. Sige, wala na pong tanong-tanong. Sige, pupunta ko. Sa pagdalo ko sa lokal ng Alcosais Dubai, dito ay nabigyan ako ng pagkakataon na makabahagi at makatulong sa gawain bilang miyembro ng Artist Guild. Ako po si Sis Ezralita Carpio at ito po ang istorya ng aking pananampalataya. Milyong salamat po sa Diyos. Yan po ang kasaysayan ng pananampalataya ni kapatid na Ezralita Carpio, 23 years old. Mula po sa lokal ng Alcosais, Dubai. Kasama si Sister Jercel, Sister Kenneth May, at si kapatid na Roger, kanyang mga kapatid, at si Brother John Ray, ang kanyang brother-in-law. Si Alicia May, Elijah 30, kanyang mga pamangkin. Magandang gabi po mula sa Pilipinas. Salamat sa pagbahagi ng inyong kasaysayan, kapatid na Ezra. At sige po, nasa inyo ang pagkakataon naman kung may mensahe kayo sa ating mga kapatid. Sige po, kapatid na Ezra. Hello po, Kuya. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan po. Sa inyo po, Kuya Daniel at Ate Arlene po. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon na makabahagi kahit sa maliit po na paraan. Siguro po, mensahe ko po sa mga kapatid, lalo na po sa mga kapwa ko kabataan. Gamitin po natin yung lakas natin sa paglilingkod. Minsan napapangunahan po tayo ng hiya, pero wag po tayo mahihiya sa mga kapatid. Masaya po sa puso na yung mga kasama po natin, mga kaibigan po natin, kasama natin sa isang pananampalataya at kasama natin sa paggawa ng mabuti. Sa inyo po, Kuya, maraming salamat po sa Diyos sa pinagkaloob na mga ngaral. Naway samahan at ingatan po kayo at ang inyong buong sambahayan. Salamat po sa Diyos. Salamat, kapatid na Ezra. Salamat po sa inyong partisipasyon at pagbabahagi ng inyong kasaysayan. At dalangin namin ang lahat ng mabuti para sa inyo at sa inyong sambahayan. Sana ay magpatuloy kang maging matatag sa pananampalataya
at masigla sa paglilingkod kasama ng iyong sambahayan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at kaawaan ka ng Diyos at ang iyong pamilya. Salamat po at makahingi na rin ng kaunting remembrance souvenir sa inyo bago ko kayo pabatiin. Ready po tayo? 1, 2, 3. Salamat po. At baka may mga pagbati naman. Sige po. At kung may mga kasama pa rin kayo dyan, pasok lang. Binabati ko po yung family ko po, sila Mama Rosel at Papa Roger, at ibang kapatid ko po sa Pilipinas. Sa mga servants po, Brad Edgy, Brad Mark, Sis Barbie, Sis Jo, Sis Anna, Sis Mayo. Sa MCGI Pro, Brad Mike, Brad Ferdy, Brad Jason, Brad Chris, Brad Welmer, Brad Ian, Brad RJ, Sis Girly, Sis Med, Sis Porsche at Sis Ruby. Sa Artist Guild po, Sis Elaine, Sis Rose, Sis Pia, Sis Easy, at sa iba pa pong mga kasama. PVI, Brad Elizer, Sis Jel, Brad Walter, Sis Cams, Brad Lawrence, Brad Angelo, Brad Allen, at sa buong production team, Cluster 12 or Group 27, 28, 29. Sa mga kasama pong kabataan, sa buong lokal po ng Alcosais, sa lokal po ng Liwan Enrile Cagayan, Sis Sana, Brad Jerry Trinidad, hello po. Lokal po ng Buntun Tuguegarao City, Sis Jonah, Sis Leslie, at kay Brother Rolando Pascual po, advance happy Sabat po. Lokal po ng Gadu, Cagayan. Salamat po sa Diyos sa patuloy na pag-ibig at pagsuporta sa kabila po ng maraming pagkukulang. Babati po sana kami, Brother Daniel. Kami po dito sa lokal ng Alcosais, Dubai ay lubos na nagagalak makahabagi sa ating paboritong tambayan. Ang serbisyong kapatiran, buong kaligayahan, kapayapaan at kapanatagan ang aming nararamdaman sa bawat aral na aming napapakinggan. Milyong salamat sa Diyos, Kuya Daniel at Ate Arlene. Nasasabi po kaming makasama kayong muli dito sa Middle East. Loobin nawa po ng Panginoon. Mula po sa aming puso, isang maalam na pagbati ng pag-ibig! Salamat po. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Kami din po, loobin ng Panginoon na tayo ay mabigyan ng mabuting pagkakataong magkita-kita ng mukha dyan sa inyong lugar, sa gitnang silangan. Parang narito na rin naman kami, nandiyan na rin kami sa gitnang silangan kasi kasing init na rin po ang Pilipinas ngayon ng Middle East. Pa-picture lang po mga kapatid, hingi lang po ng kaunting souvenir. Ready po tayo? 1, 2, 3. Salamat po, maraming salamat sa inyo mga kapatid at pagbati po sa inyo lahat ng pag-ibig at kapayapaan dyan sa Alcosais, Dubai sa UAE. Samantala, puntahan natin si Brad Mon Hocson para sa atin po namang Kristiyano Drama winner ngayong gabi. Brad Mon. Salamat po sa Diyos, Kuya. Kasama ko po ngayon si kapatid na, pangalan niyo po? JR Ganaria po. Si Brad JR. At kayo naman po? Brad Pong Balang po. Yan. Kayo po ang mauna. Anong sitas po ang inyo pong napili? Yung napili ko po, Roma 8:28 po. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay, niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. Lahat po sa Diyos. Ayun. At sa inyo naman po, Brad? Ang aking pong napili ay yung Kawikaan 3:27 po. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinaukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Ayan po, Kuya, ang kanila pong napiling sitas. Tignan natin ano po ang gagamitin ng ating Kristiyano Drama Production Team. Sino sa kanila? Teka muna, bago natin ibigay. Sige, pabatiin muna natin silang dalawa. O Sige yan. po. Sige po, Brad, bati daw po kayo. Binabati ko po yung kailangan. Una-una po, binabati ko po sila, Kuya. Welcome back po, Kuya. And dati po. Tapos Melay family po sila, Ate Kate. Tapos mga Daniel staff po, SO. Kay Direk
K-Dirac staff po ng buong K-Dirac. Yun lang po, salamat po sa Diyos. Pasensya na po. Ayun, sige, kayo naman po, bro. Hello po mga kapatid. Una po sa lahat mga kapatid, Kuya, congratulations po. Ay, ano po, welcome back po. Welcome back. Malakas ang impluwensya ni Sis Ray. Binabati ko po lahat ng mga kapatid sa lokal ng Maypaho at salamat po sa Diyos sa mabuti pong pagkakataon at salamat po sa mga kapatid na mula sa lokal ng Maypaho. 8 po kaming bumiyahe rito para suportahan po ang aming kalokal na si Sis Julian po. Salamat po sa Diyos at binabati ko po lahat ng mga MCGI production po sa lokal ng Maypaho, lahat ng officer and group servant at yung aking pong misis at mga anak, Sis Jing, I love you. Ang aking pong mga anak, Rafael, Mateo, at saka si Ellie Miguel po. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat po. Yan. Sige. At sino kaya ang nakakuha ng kaparehong sitas na gagamitin po ng ating Kristiyano Drama Production Team? Magkakamit ng kaunting pakonsuelong 1,000 piso. Panoorin po natin ang gagamitin ng ating Kristiyano Drama Production Team. Tulad ngayon, nang dahil rito, mas nagkaroon ako ng pagkakataong gumawa ng mabuti. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatwid bagay niya mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. Roma 8:28. Yan, congratulations na talaga. Brother J.R. Canaria ng lokal ng Doña Orani. Meron kang kaunting pakonsuelo, 1,000 piso. Bradmon. Ayan live na live. Oh. Congratulations talaga. Ayan. Oh. Salamat po sa Diyos, Kuya. Salamat sa Diyos. And congratulations. At ganoon din sa ating mga kapatid na nag-aabang naman. Eto na ang inyong inihintay para naman sa ating pong. Eto na. Pero meron tayo ngayon, Bradmon, di ba? Meron tayo ngayong kaunting pakonsuelo rin. Meron po, Kuya. Oo. Dahil ang magwawagi ngayong gabi ay, Bradmon? Magkakamit po ng 3,000 piso. Yan. Ano na yan, Tuwing tanghala ng kapatiran na, no? Opo, Kuya. At yun namang second runner-up, 2 lang sa sila ay magkakamit pa rin ng 1,500. yan, meron namang 1,500 pesos. Meron ng pamasahe pauwi. Yan. Teka. Yan. Sige. Eto na. Let's roll it! Congratulations, Sister Julian Francisco! 95%! Ayan. Siyempre, congratulations din kay Sis Amy. Yan. Meron kang kaunting pakonsuelo, 1,500. Ito, congratulations talaga. Ayan. And of course, kay Sister Julian. Congratulations. Maraming salamat. Thank you so much. Once again, sige, papicture naman tayo ulit. Yan. Ready po? 1, 2, 3. Salamat po. Maraming salamat. Congratulations. At sa ngayon po ay mayroon ng isa. Yan, si Sister Julian nakapasok sa ating pre-qualifying round. Maghihintay po tayo ng 7 pang kalahok na makakakuha din ng
tig-isang panalo. Yan. Maraming salamat at sana tuloy-tuloy kayo sa pagbahagi sa ating mga gampanin and of course sa atin po namang mga pag-awit ng pagpupuri sa Diyos. Maraming salamat din sa lahat ng mga kapatid na naparito. Ang initial natin pong pagtatanghal ng Tanghalan ng Kapatiran live dito po sa KD Rock Events Hall. Maraming salamat po sa inyo. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. At bago po tayo muling sama-samang dumulog sa pananalangin, mga kapatid, samahan ninyo kami sa pangunguna po ni Sis Amy Morales at Sister Julian Francisco sa awiting Kneel Down and Pray. Magandang gabi po sa inyong lahat. Don't go astray.
Tayo po'y sama-samang manalangin, mga kapatid. Panginoon, naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, taos-puso kaming nagpapasalamat, Ama, sa lahat ng iyong mga kabutihan, sa paglingap mo sa aming mga kaliitan. Nakararaos kami sa araw-araw. At higit sa lahat, nakasumpong kami ng kapayapaan sa puso. Dahil sa mga katwirang pinayayabong mo sa aming mga kalooban. Nagkaroon kami ng kapanatagan. Anuman ang mga hirap na aming maranasan sa buhay na ito. Maasa kami, lahat ng ito may katapusan. At maasa makakamit namin ang pangarap ng aming mga puso na makarating sa ipinangako mong buhay na walang hanggan, na walang lungkot, walang luha, walang sakit. Sana po makapagtagumpay kami, makapiling namin ang aming mga mahal sa buhay, lalo na ang aming mga anak. Panginoon, bahala ka na po sa amin samantalang kami naglalakbay sa sanlibutan ito. Huwag mo kaming iiwan. Patuloy mo kaming gabayan. Panatilihin mo sa aming mga magkakapatid ang pag-ibig, ang paglilingapan sa isa't isa. Wala kaming mapabayaan kahit isang kapatid namin na mga nangangailangan ng tulong at awa. Panginoon, salamat sa pag-iingat mo sa aming taga-akay at 10 ng kanyang mga katulong at mga mahal sa buhay. Sana bahala ka na laging magbakod ng iyong kapangyarihan sa aming mga sambahayan, malayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Sa'yo namin inihahabilin ang aming mga buhay at kapalaran at lagi na sa iyo ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Maraming salamat po sa pangalan ng aming dakilang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Sa Diyos Amang kadakilaan at sa Anak ay ang karangalan at sa Espiritong Banal, luwalhati kailan pa man. Tanggapin natin ang basbas at ang pag-ibig ng Diyos amang nasa mga langit. Ang biyaya at pagliligtas at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pakikisama ng Santong Espiritu ang laging maghari sa ating mga puso at sa ating mga anak magpakailan-kailanman. Salamat po sa Diyos, mga kapatid.